Hi guys! For today's video ay tutur ko nga muna kayo sa aming munting CR. Request nga ito ng isa kong follower. Diyos mio, ayaw ko nga sana guys kasi nga nahihiya ako, maliit lang tong CR namin. Kaso nga lang umagaw talaga sa atensyon ko yung comment niya. Sabi nga niya, "Hi sis, ang tagal-tagal ko nang nanonood ng mga mini vlog mo pero hindi ko pa nakikita ang CR nyo, pasilip naman." So tara guys, madalas nyo namang makita yung aming munting lababo sa mga mini vlog ko. Ayan, bago ka nga makarating sa CR namin ay bubungad muna sa inyo ang maliit naming rice cooker at yung lagayan namin ng bigas. Dati nakalagay yan sa lababo namin kaso nga lang nilagay ko na lang dyan kasi masikip. Dito nga din sa bungad nakalagay yung washing machine namin. Dyan na rin ako mismo nagpapaikot ng mga labahin ko guys. Tapos ayan, katabi niya lang din yung dryer. Tapos ayan, nandyan nakalagay yung sabitan namin ng tuwalya para pagpupunta ng CR kukunin na lang dyan. Kurtina lang yung pinakatakip ng CR namin. Syempre wala kayong ibang aasahan, color green, Hello Kitty pa yarn. Charis. Sobrang liit lang tong CR namin guys kaya pagpasok mo ding-ding agad. Diyos mio. Etong CR namin ay half hollow blocks, half plywood. Tinakpan ko nga lang ng wallpaper bricks kaya hindi nakikita yung plywood niya. Para hindi din mabilis masira yung plywood kaya ako naglagay niyan para kahit mabasa. Isang taon na nga din pala akong nagva-vlog pero ngayon ko lang naisip na hindi ko nga pala nagva-vlog tong aming munting CR. Pero sa totoo lang wala talaga akong bala kung hindi lang dahil dun sa comment na yun na nabasa ko. Naisip ko lang kasi na talagang pinapanood niya ako simulat sa pulba naman ay alam niyang hindi ko pa vlinag tong CR namin. Bago ko nga ipakita sa inyo ang kabuuan ng CR namin ay samahan nyo na lang muna akong maglinis. Panoorin nyo lang pala ako guys. Ayan, naglagay nga ako ng powder sa timba na may tubig. Pag naglilinis pala ako ng CR guys ay sinasama kong linisan yung mga bottle ng shampoo. Isa-isa ko nga silang binabrush para matanggal yung nagbabahay na dumi at yung dulas niya. Hindi kasi talaga maiwasan na nahahawakan yan na may bula-bula pa yung mga kamay natin. O kaya naman natatalsikan sila pag nagbubuhos tayo. Tapos sumisiksik din yung mga dumi-dumi sa may gilid-gilid, sa may takip. Kaya inaagad ko talaga sila ng brush. Pagkatapos ko nga i-brush isa-isa ay saka ko naman binanlawan. Tinabi ko nga muna sila sa gilid para makatulo pa. Para hindi naman sila bastang ibabalik ko sa lagayan. Nang makatulo na nga ay isa-isa ko na rin silang binalik. Nakakasatisfy nga pag isa-isa ko na silang nalinisan at napakasarap na nilang hawakan. Hindi na madulas-dulas. O diba totoo minsan nagiging madulas talaga yung mga lagayan. Sunod ko namang huhugasan yung mga pang-refill namin at saka yung lagayan ng cream silk, alcohol at saka hand soap. Kagaya nga lang din ang ginawa ko kanina. Huhugasan ko nga lang sila ng tubig na may powder. Ayan, brush-brush lang. Masarap naman kasi maligo pag hindi madulas-dulas yung mga nahahawakan mong mga lagayan ng shampoo at cream silk, diba? Tapos binalawan ko na din sila isa-isa. Kahit nga ganito lang kaliit yung CR namin, pag nalilinis ko to ay napakasarap sa pakiramdam, nakakawala din ng stress. Sunod ko na nga ding lilinisan tong lagayan ng mga abobo. Ayan, may suklay na nakalagay dyan kasi pagkatapos kong mag-cream silk or mag-conditioner, nagsusuklay ako. Kayo din ba guys? May mga powder nga din akong nakalagay dyan at saka fabric conditioner para anytime na gusto kong maglinis ng CR, meron akong gagamitin. Ayan, brush-brush lang, kuskus-kuskus, tapos banlawan para hindi maipon yung dumi. Alam kong marami akong katulad na nasasatisfy at saka nawawalang stress sa paglilinis. Naglagay nga ako ulit ng powder sa timba. Sunod ko nga ding ibabrush yung mga lagayan namin ng sabon. Isa nga din yan sa pinakaayaw ko, yung may sabon na dumikit na sa lagayan tapos nanigas na. O kaya naman, iba yung sabon na nanigas na sa lagayan tapos iba na yung kulay na bagong nilagay na sabon, yung ganun. Ayan, maganda na siya ulit tignan, fresh na. O diba, masarap na siya ulit gamitin, hindi nakadiri. Sunod ko naman yung pangalawang lagayan namin ng sabon. Madalas ko nga din yan i-brush kasi minsan hindi talaga maiiwasan na naiipon yung dumi tapos nagiging itim. Pag hindi nalilinis, yun na rin yung nagiging dahilan kaya nag-iiba yung kulay ng lagayan ng sabon. Satisfying pagtapos mo nang makuskos at babanlawan mo na siya ng tubig. Pag naaagad naman yan sa linis, matagal masira ang lagayan ng sabon at hindi siya luluma at hindi din magbabago yung kulay niya. Pero syempre yung mga gawain ganito ay kagaya ko lang na taong bahay lang at walang ibang ginagawa kundi maglinis ng bahay. Pag working mom kasi, mahirap na talaga i-maintain yung mga ganitong bagay. Pero may kakilala naman ako na kahit sobrang busy niya sa work, napakalinis pa rin ang bahay nila, pati CR nila. Nasa atin na lang siguro yun kung paano natin diskartehan. Ayan naman ang aming bowl guys. Pasintabi po sa mga kumakain. Heto nga lang talagang hindi maganda pag rough pa yung semento ng CR. Kahit anong linis mo, madumi pa rin siya tignan. Habang nakababad sa Lysol yung bowl namin, ay huhugasan ko naman tong timba namin na puti. Ay hindi, bababad ko muna pala sa Sunrocks at konting powder. Lagi ko nga din yan nililinis para hindi mangitim kasi nga puti siya.
3 days nga lang yan na hindi ko malinisan ay nanlilimahid na ang itsura. Ayan naman ang ginagamit kong panglinis sa pader at saka sa sahig. Tignan nyo naman, halata sa brush na masipag ako magkuskus, diba? Napudpud na masyado. So kung suko na nga siya, pinagalaban ko lang charis. So ayan, malakas talaga ako gumamit ng Zonrox kaya lagi akong may stock. So ayan, madalas ko tong ginagawa guys, brush lang sa may parting nangingitim na naman. Inaagad ko nga lagi yung mga nangingitim sa pader namin dito sa CR. Mas mahirap na kasi siya tanggalin pag napabayaan at naipon na yung itim. O diba, ang sipag ni ng morena ngayon na, charis. Pero masipag talaga ako magkuskus guys. Ewan ko ba gusto kong naririnig yung tunog ng brush. Pagkatapos ko nga i-brush yung pader ay yung sahig naman. Lagay lang ulit ng powder sa sahig tapos Zonrox ulit. Inaalagaan ko nga ng powder at saka Zonrox yung sahig namin guys para hindi mangitim at hindi maglumot at dumulas. O ayan, di ba walang katapusang pagbabrush kaya yung brush ko sumusuko na. Ayaw ko lang talaga siya bitawan. 6 years na nga din mahigit tong CR namin buhat nung napagawa namin to. Sa ngayon ay imamanifest ko muna ang mapa-finish namin yung sahig at saka yung pader tapos sunod naman ay tiles kung bigyan na ng pagkakataon. Sabi nga nila hindi lahat ng bagay minamadali. Pasasaan ba't yung mga minamanifest natin ay magkakatotoo din basta samahan lang ng sipag, tiyaga at saka gawa syempre. Pagkatapos ko nga i-brush yung sahig ay itong bowl naman. Heto nga lang din ang panlilinis ko pero sa bungad lang. O diba, puro pagkukuskus yung mapapanood nyo sa akin ngayon. Diyos mio. Tapos ayan naman yung pangbabrush ko sa pinakaloob ng bowl. Matagal-tagal na nga rin tong bowl namin, 6 years na mahigit pero maputi pa din. Inalagaan ko lang talaga siya sa Zonrox or Lysol. Basta agarin lang lagi yung dumi, hindi magiging madungis yung bowl natin. Okay din pala yung muriatic acid guys na panlinis. Nakakatanggal talaga siya ng mga kulay-kulay kalawang tsaka dumi. Hindi ko nga muna masyado binuhusan para mababad pa ng konti. Sunod naman nating linisan tong mahiwaga kong timba, Diyos mio. Alagang-alaga ko nga tong timba na to guys at hindi ko hinahayaang magkaroon ng libag yan. Ayoko, Diyos mio. Kaya yung mga timba at tabo nyo sa CR guys, baka may libag na ipalinis nyo na sa akin. Mura lang ang singil ko, charis. So ayan, kuskus pa more Janice, Diyos mio. Nagtataka kayo siguro guys, bakit hindi color green yung timba namin? Mas pinili ko nga na ganyan muna yung gamitin naming timba dahil mas matibay. Pag yung timba kasi na binibili, mabilis lang masira dito, lalo na trough pa yung semento, mabilis magdumi. Hindi katulad ng mga timba na ganyan, gaya ng lagayan ng pintura, napakatibay niyan kahit hilahilain mo. Yang tabo naman namin ay kakalinis ko lang nung nakaraang araw kaya hindi ko na dinamay sa pagkukuskus. So ayan, malinis na siya. Ultimong gilid-gilid ng timba namin na yan ay hindi ko talaga pinapayagang magkaroon ng libag. Pag may nakita na akong konting dumi, kuskus na agad. Sana sis mapanood mo to at sana ma-appreciate mo yung effort ko na i-video tong aming munting CR. At sana guys, nakarating kayo hanggang dito sa dulo. Comment lang pala kayo guys kung may gusto kayong i-request na imi-mini vlog ko ha. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye-bye!